so we see some kindness, sowing in the noontide, in the winning eve. Ready for the harvest, and the thunder weeping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the stew, sowing in the sunshine, sowing for the shadow. Fear not this cloud, nor within chilling breeze. By and by the harvest, and the laborers ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Going for the weeping, sowing for the master, to the lost extend our spirit offering grief. When the reaping's over, he will be the swell cup. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. The next song, uwitin po natin, Christ Arose. Sa lahat po nakakaalam ng kantang ito, ang ating pong lyrics po ay nasa GC po natin, sapagkat ang ating pong lyrics harapan na nagdolo ko po. Awitin po natin sa lahat po nakakaalam ng tonong ito ng Christ Arose. Ilang beses na po natin kinantang ito. Awitin po natin na may kalakasan at may kagalakan sa ating Panginoon. All the birds now, ready? Ready, sing! In the grave lay Jesus, my Savior, waiting the coming day. Jesus, my Lord, always now, up from the grave in the rose, with a mighty triumph for his foes. In the rose of victor from the dark doom, and the lives forever the saints to reign. He arose, he arose, hallelujah, Christ arose. Second stanza. Belly the wash is bed, Jesus my Savior. Belly the seal the dead, Jesus my Lord. All the birds up from the grave in the rose, with a mighty triumph for his foes. In the rose of victor from the dark doom, and the lives forever with the saints to reign. All the birds, he the rose, he the rose, hallelujah, Christ arose. Last stanza. Death cannot keep his praise, Jesus my Savior. He turned the bars away, Jesus my Lord. All the birds up from the grave in the rose, with a mighty triumph of his foes. In the rose of victor from the dark doom, and the lives forever with us to reign. All the birds, he the rose, he the rose, hallelujah, Christ arose. The next song, awitin po natin is Stepping in the Light. All the birds now, ready? Ready, sing.
trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow the Savior indeed, shaping a life by this blessed example. Happy, oh happy the son that we bring. Beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Then the bats of and all ladies, extras are ready sing. Praise sing. All ladies, louder. All ladies, amen. Trusting the unknown, strong to depend us. Happy, oh happy, appreciate each day. Beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Then he pass up the last of the old men, ready sing. Walk in the footsteps of all men. Amen. Amen. Looking to hear for the grace will of promise. Happy, oh happy, a journey above. Beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior, then the paths of light. Amen. Maraming salamat sa awitin. Naway, napakasarap umawit sa Panginoon, di ba? Lalo magkakasama sa mga bawat kapatiran. So sa ating po announcement, prayer meeting po every Wednesday. So alam natin yung mga bilang isang iglesia na ito, tungkulin natin, di ba, makapaglinggo sa Panginoon. Every Wednesday, huwag natin kalimutan yung ating prayer meeting po. Kasi ang kasama sa buhay pagiging Kristiyano yan. Ito yung ating challenge night. Every Friday po, meron po tayo challenge night. Yung tayo, libreng oras, pwede tayo pumunta para sa ating challenge night. And sa atin naman na Saturday visitation. So, aim sa Panginoon na yung kahapon, maraming resulta, di ba? Iba naman nagba-Bible study sa school. Iba naman na nag-visitation. Siyempre naman, supportahan natin yung ating bawat grupo saan tayo naka-assign sa grupo natin. Siyempre, importante dyan makapagdala tayo ng kaluluwa sa ating Panginoon. Ito yung visitation natin every Saturday. Umaga po yan, sa hapon meron po yan kasi pag sa hapon maraming tao na makapag-Bible study pa. Okay? Ito po, pagdating po ng ating Saturday, Sunday School. So, agahan po natin kasi yan ay importante sa atin na Sunday School pa lang na umaga. Umaga pa lang, dapat andito na tayo para makumpleto natin yung lesson natin lalo sa Sunday School. Sabi nga yan, beyond time, kailangan magiging tayo maaga tayo every Sunday. So, alam nyo na nandyan na yung sundo, maaga po tayo kasi wala kasi sayang yung oras natin kung hindi tayo nag-aantayan pa tayo. Diba? Yung po ang ating Sunday School, start po yan ng 9 o'clock. So, agahan po natin pagpunta natin pag Sunday School. Ito po yung ating DSW Fellowship, mamayang hapon po yan, mga 1:30. So, ayan na, bawal sa grupo, talaga encouragement na talagang minadadala tayo ng kaluluwa sa ating Panginoon. And di po yung ating prayer vigil sa darating pa ng August 30. Yung pag darating pa ng 30 ng ating every month na last of the month ng Friday prayer vigil po, August 30. And the church commitment natin lalo sa gawain na to ay lalo na electrical tea. So, yung ating bill sa water tsaka sa kuryente. So, suportahan natin yung gawain ng ating Panginoon. Yan ang importante. Siyempre naman, mas suportahan din natin yung ating mission house doon, lalo sa Maragondon. Pag-pray din natin kasi may mga
disciple doon na inalagaan, mga lalo nakasento sa Maragondon. Ito yung ating pledge natin. Yung mga kung may blessing man tayo, iabot natin yung ating pledge natin, lalo yung commitment natin. Kay Sister Siomay po. And then kay Pastor Allowance, and then DL Farm, Maragondon. So, suportahan natin yung tungkulin natin lalo sa Panginoon. Diba? Suportahan po natin. Talaga mo sa Panginoon na napakaganda resulta. Diba nang umaga pa lang meron tayong bisita. Diba? And let's be part and support our church. So yung saan naman tayong responsibility ng tungkulin natin, tulungan natin yung ating gawain. Kasi tayo rin naman kakinabang niya pagdating sa gawain ng Panginoon. And then po, yun po ay announce po natin sa mga natin sa auditorium, iwasan po natin magkalat kasi huwag natin hayaan na maging madumi ang ating simbahan. So dahil kailangan talaga clear, maging malinis ang ating simbahan. Siyempre, nakakaginahawa yan pag nasaan tayo pananambahan. Diba? Iwasan po natin, pag minakita tayong kalat, pulutin natin, itapon natin sa tamang basurahan. Okay? Sabi nga ito, be on time. Pag nagsundo po, agahan po natin pagdating na Sunday. Okay? So, yung ngayon pong araw na ito, sa umagang ito ay may mga bisita po ba tayo? Amen. Yan po ay resulta ng visitation. No? Sa po natin, sa bisita natin kapag tinawag yung pangalan, pwede po pakitayo para makilala natin bawat isa. Diba? Okay. Number 1 natin sa bisita, si Rodman, si Masinas. Rodman, pakitayo po para makilala natin ang mga kapatiran. Amen? At si Ronel Masinas. Stephanie. Amen? At si Kian. Pakitayo po para makilala natin. Si Kristita. Amen po. Sa yan po ay resulta ng gawa nga ng Bible study sa visitation, lalo sa school ni Sir Brilma. Pag-pray din natin, may mga bagong dumating mga bisita. Palakpakan din natin sila. Tayo magkakilala, di ba? Kasi maganda yung every Sunday nagkakaroon tayo ng bisita, hindi tayo nagiging zero. Talaga yun ang pinakapagpapala ng Diyos sa araw nito, lalo sa gawain ng Panginoon. Okay? So, tayo magsitayo, tayo magawitan at magkamayan bawat isa. Amen. Tayo pa magsitayo, tayo panggawitan. Awitin po natin ligaya ng buhay. Amen. Purihan ng Panginoon sa umagang ito sa ating awitin makalangit. Ligaya ng buhay. Ready? Ready, sing. Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo. Amen. Babaguhin ang iyong buwan kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. One more! Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Amen. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang Amen. Tunay na ligaya ng buhay. Amen. Manatili tayo nakatayo at tayo magbabasa ng salita ng Diyos. Tawagin natin ang Bible reader, Sister Gloria Irispe, Book of Joshua, chapter 5, verse 1 to 15. Ayan, magandang umaga po sa atin lahat. Buksan po natin ang ating Bible sa Joshua chapter 5, 1 to 15. Makita na ba?
verse 1. Verse 1. And it came to pass when all the kings of Amorites which were on the sides of Jordan, westward, and all the kings of Canaanites were by the sea, heard the Lord of the Lord and dried up the waters of Jordan from before the children of Israel until we were passed over there. Heart melted, there was their spirit, and then anymore because of the children of Israel. Verse 2. At that the time of the Lord said unto Joshua, make thee sharp knives and circumcise again the children of Israel the second time. And Joshua made him sharp knives and circumcised it, and the children of Israel at the hill of the forsaken. And this is the cause of Joshua. Did circumcise also the people of that came out of the Egypt, that we mills, even all the means of war, died in the wilderness by the way after he came out of Egypt. Verse 5, now all the people that came out were circumcised, but all the people that were born in the wilderness by the way as they came from out of the Egypt, then they had not circumcised. For the children of Israel walked 40 years in the wilderness till the people that were remain of war, which come out of Egypt were circumcised because they obey not the voice of the Lord, unto when the Lord sware that the word show on them the land which the Lord sware unto their fathers, that the word gave us, a land that floweth with the milk and honey. And their children one, he rise up in their stead. Then Joshua circumcised, for they were uncircumcised because they had no circumcised them by the way. And it came to pass when they had done circumcising all the people that they above in their peace in the camp, they still they were whole. And the Lord said unto Joshua, this day that he rolled away the reproach of Egypt from of you. Wherefore the name of the place called Jegal unto this day. And the children of Israel come in the Gilgal and keep the fast over the fountain, day of the man of Eben in the plain of Jericho. And they did eat of the old corn of the land. The morrow after the Passover, unleaded cake and passed corn in the self-same day. And the man knocked ceased in the morrow after they had eaten in the old corn of the land, neither had children of Israel man anymore, but they did eat of the fruit of the land of Canaan that year. And it came to pass when Joshua was Jericho that he lifted up on his eyes and looked, behold, there stood a man over against him with his sword drawn in the hand of Joshua. When unto him said unto him, art thou for us or for our advisers? And he said, Nay, but captain of the host of the Lord. And
And I know come and Joshua fell on his face on the earth, and did worship, and said unto him, What said my Lord unto his servant? Last verse. And the captain of the Lord, who said unto Joshua, Loose shoe from off of thy foot of the places whereon thou standest in the holy, and Joshua did so. Thank you. Maraming salamat sa pagkabasa ng iyong salita, Panginoon. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa pag-ingat mo sa amin, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Salamat sa pagpili mo sa amin, Panginoon, na magiging iyong mga anak, Panginoon, Lord. Salamat sa umagang ito at ingatan mo kami, Panginoon, sa aming araw na pananambahan, Panginoon, sa maghapon. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa aming mga puso't isipan. Ingatan mo rin, Panginoon, ang gagamitin mo sa pulpit na ito, Panginoon, ang aming pastor. Siya, Panginoon, ay ingatan mo ang kanyang kalusugan at bigyan mo sa Panginoon ng wisdom and knowledge, Panginoon, na ma-deliver niya ang iyong salita, Panginoon. Salamat sa mga kapatiran, sa mga members na nandito ngayon, Panginoon, at sa mga bisita, Panginoon. Maraming salamat. At I bless mo ka kami, Panginoon, sa aming pananambahan. Pinupuri kita at pinapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Maraming salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Para sa karagdagan ng pagpapala, magbibigay ng special number, tawagin natin si Sir Larry. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang awitin ko po ay Trust His Heart. Sa Tagalog po ay pagtiwalaan ng kanyang puso. Buhay natin, ang Diyos ay mayroong layunin. Mahirap man sa landasin, ngunit siya'y tapat pa rin. Ang karunungan ng ating Diyos, di tulad ng sa atin. Kaya't kung naninimdim ang hakbay alanganin, ito ay alalahanin. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuting tumutulong. Kung di maunawaan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Hawak niya ang bukas, ang salita niya'y di kukupas. Siyang pag-asa, siya ang lunas, siya'y walang ang katumbas. Ngayon ay namamasdan, ngunit kita niya hangganan. At gaya ni Jesus na ating huwaran, landas niya ay
Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti, tumutulong. Kung di maunawaan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Kailanman ang Diyos ay tapat, alam niya ang mabuti sa lahat. Ang Diyos natin sadyang marunong, siya'y mabuti, tumutulong. Kung di maunawaan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Kung di maunawaan kanyang kalooban, puso niya'y pagtiwalaan. Amen. Napaka-blessing ng awitin, no? Pagtiwalaan natin puso natin lalo sa ating Panginoon. Okay? So, tayo lahat, tayo mag-awitan, kasabay ang ating offering natin sa ating Panginoon. Tagin natin sa leader. Amen. Uwitin po natin constantly abiding para po sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering. Amen. Verse 1, ready? Ready, sing. There's a peace in my heart that the world never gave. A peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, a peace that has come here to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whisper oh so kind, I will never leave thee, Jesus is mine. Tayo manalangin, let us pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa araw, Panginoon. Pagpalain mo mga anak mo ay nagbigay sa iyong mga offering, Panginoon. Salamat sa biyaya. Sa trabaho, Panginoon, ingatan niyo rin sila, lalo sa kanyang kalusugan, Panginoon. Salamat sa araw nito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tawagin po natin ang choir.
Amen. Maraming salamat sa awitin, lalo sa ating Panginoon. Para sa karagdagan ng pagpapala, lalo sa salita ng Diyos, tawagin natin ang Pastor Dennis Lopez para sa mensahe. Panginoon, salamat din sa fellowship natin. Salamat po sa mga kapatiran, mga bisita natin ngayon. At binigyan tayo ng lakas ng Panginoon para muli manambahan. No? Sa mga kaibigan namin, welcome po kayo. Salamat din sa fellowship namin kahapon, no? Nung Saturday. Grabe. Kaya blessing o yung mga nandoon. Ginawa namin yung sahig ng pool. Ang bilis eh. Talagang umaga pa lang, napuno na namin yung lupa. So, enjoy po. Blessing po yan. Salamat sa mga members na patuloy na tumutulong sa gawain ng Panginoon. Now, let's open our Bible to the book of Acts, chapter 4, verse 36 to 37. And then, mag-jump kayo sa chapter 9. Lagyan nyo na ng bookmark. Chapter 9, verses 26 to 27. And then, sa Acts chapter 11, verses 22 to 25. Okay, sa Acts chapter 4, verse 36 to 37, I read, "And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money and laid it to the apostles' feet. And when Saul was come to Jerusalem, he essayed to join himself," in chapter 9 na po yan, verse 26-27, "And when Saul was come to Jerusalem, he essayed to join himself to the disciples, but they were all afraid of him, and believed not that he was a disciple." In verse 27, "But Barnabas took him and brought him to the apostles, and declared unto them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus." In Acts chapter 11, verse 22 to 25, verses, "Then tidings of these things came unto the ears of the church, which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas that he should go as far as Antioch, who, when he came and had seen the grace of God, and was glad and exhorted them all. And with purpose of his heart, they would cleave unto the Lord. And he was a good man, and full of the Holy Ghost, and of faith, and much people was added unto the Lord." Panginoon, salamat sa pagkabasa ng salita. Pagpalain mo ito upang maging pagkain ng aming kaluluwa. At maraming salamat po sa mga kapatiran sa kanilang pagpunta muli upang sambahin ka. In Jesus' name we pray, Amen. Now, dito sa binasa natin, ang ating pong topic dito ay Barnabas who witnessed to the body of Christ. No? Tignan natin yung halimbawa ni Barnabas bilang isang anak ng Diyos. Kung gusto nating maging effective believer, maging kalulugdan ng ating Panginoon, tignan natin yung buhay ni Barnabas. Remember, si Barnabas po ay isang mananampalataya na talagang ginamit ng Panginoon. At kung titignan ninyo po ang kanyang buhay, talagang ibinigay niya ang buhay niya sa Panginoon. At kung titignan natin si Barnabas, hindi po siya
Kumbaga ho, ang pamilya po ni Barnabas isang mayaman na tao. No? Subalit, nang siya ay nakatagpo sa Panginoon, sa aming mga kabisita ho, walang ibang kaligtasan kundi ang Panginoon lang. At ang kaligtasan no, hindi sa relihiyon, hindi sa mabuting gawa, kahit na ikaw pang pinakamabuti po sa mundong ito, hindi ka pupunta sa langit. Maliban na panampalatayanan mo ang ginawa ng Panginoon at ang Panginoon mismo. Ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, yun lamang ang daan patungo sa langit. Sa pamamagitan nagpagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Gusto mo maging Kristiyano. Now, dito po, ano bang ginawa ni Barnabas sa kanyang buhay kung bakit naging kaaya-aya siya sa ating Panginoon o even sa iglesia? No? Blessing po sa church si Barnabas. Kung titignan natin, tayo ba'y kagaya ni Barnabas sa iglesia? Kung tayo ba'y titignan ng Panginoon, tayo ba'y nagiging pagpapala sa simbahan? Di ba? Kasi yun po yung dahilan kung ba't tayo nandito sa mundong ito. Una, mag-soul winning. Pangalawa, maging kagamit-gamit sa simbahan. Sa Panginoon, kasi it's about service Sabi ko nga, nung devotion natin, nung Saturday morning doon sa Maragondon, dapat tayong mga anak ng Diyos, ang pinipili natin, yung pang-eternal. Huwag tayong pumili ng mga bagay dito sa mundong ito, ng mga temporal. Huwag kang pumili ng isang bagay na alam mong ilalayo ka o kaya naman baka ipunta ka sa impyerno niyan. Kasi kung anak ka ng Diyos, hindi ka talaga pipili ng mga bagay na pang-temporal. Piliin mo yung pang-eternal na mga gawain. Ano ba yung pang-eternal? Yung mga bagay sa Panginoon. Halimbawa, ang worship, eternal yan. Akala ba ninyo, dito lang tayo mag-worship? Hindi ho. Kahit sa kabilang buhay, mapupuri mo ang Panginoon. Ang gawain ng Panginoon, yan ang pang-eternal ang pag-iipon ng gawain, ang pag-iipon sa gawain ng Panginoon. Eternal yan. Subukan mo mag-ipon sa mundong ito. Kahit ano ka pa, kahit ano pa ang mga bagay na meron ka sa mundong ito, yan ay temporal. Maganda yung edukasyon. Okay yan. Pero kung ang edukasyon mo, wala ang Diyos, wala ang Panginoon, nothing yan. Wala kang kwenta. Kahit sabihin mo marami kang edukasyon, wala ka naman sa Panginoon, dito sa mundo, pwedeng siguro makaani ka dyan. Pero kung anak ka ng Diyos, tapos hindi mo nagagamit yan, anak ka ng Diyos, kaya mga kabataan, dahil nag-aaral na, nakalimutan na ang gawain ng Panginoon. Tandaan mo, hindi yan eternal. Kahit ang trabaho mabuti yan, hindi yan masama. Pero kung yung trabaho mo ay walang Diyos, temporal lang yan. Masakit man sabihin natin kasi yung mga pilosopong Tasyo, lagi sabihin, paano walang trabaho? Hindi naman sinasabing huwag tayo magtrabaho. Pero maraming tao ngayon, punong-puno ng trabaho sa isip, pero wala ang Panginoon, bahagi ang Panginoon sa kanila. Maraming tao na mayayaman, maraming pera Pero kahit anong pangyaman mo, kung walang Panginoon yan, wala yang kwenta. Marami tayong mga bilyonaryo na mga naging lesson na nga lesson learned na nga. Sila mismo nag-testify bago sila mamatay. Walang nagawa ang kayamanan nila. Walang nagawa ang kasikatan nila. Minsan nanonood ako ng mga post ng TikTok. Napapanood ko doon yung mga artistang mga makikisig noon, sila Paquito Diaz. Meron kasing merong content na gano'n na ipepleksyon mga sikat na mga tao, sila FPJ, sila Dolphy, no? Ano nangyari sa kanila?
Lumilipas yung alam mo, yung pagiging sariwa ng tao, yung pagiging yang mo, ilipas yan. Kaya minsan nga, katulad Israel, napakagaling na kontrabida, mga pero what? Alam mo yung latter days nila, yung huling araw nila, mga inutil po sila. Maiiyak talaga kayo. Magiging ganyan din po tayo. Pero nakakalungkot doon, wala po silang ginawa na makabuluhan sa mata ng Diyos. Alam mo si FPJ, nung nagkaroon ng eleksyon, after that, di ba, natalo nga siya, feeling niya, dinaya siya. Totoo naman din. Kaya nang wala ka naman magagawa doon kahit na sabihin mong nangyari yun, kung hindi talaga kagustuhan ng Diyos, kahit panalo ka pa, natalo ka, nadaya ka, hindi kagustuhan ng Diyos So, nung gabi, inuman sila ni Chis Escudero, pati ni Binay, doon sa FPJ production, Quezon City. So, yun, inatake sa puso. Dinala sa ospital doon sa San Juan de Los Santos hospital. And then, after several hours, patay. Kahit na ano pang nayo, one day after 50 years, hindi nyo naman nalaman yun. Nakakalimutan na yun ng tao. Hindi nga kilala yan kung sino yan Kaya yung tatay niya, kilala nyo pa ba? Hindi na. Kasi nga, yung mga bagay na yan, pang-temporal lang yan Kaya napakahalaga tayong mga anak ng Diyos. Hindi ako natuturo sa inyo para makinabang ako. I am teaching this para makinabang ang Panginoon sa inyo, ang buhay natin maging kapaki-pakinabang sa gawain ng Panginoon. Pero maraming tao pinipili. Ano ba, ikaw at nasa kalagitnaan ka ng pagpili ng mali? Ano pipiliin mo? Yung mamuhay ng mali o yung mamuhay ng tama? Di ba? Mamili ka sa buhay. Maraming ibang mga tao sa pagiging adventurist, inubos yung buhay sa akagala. Punta ng punta kung saan-saan, sa iba't ibang mundo, sa iba't ibang bansa. After that, sige, alam mo, merong tao na nakakwentuhan ko nga si yung isang dating men sa kabila. Alam mo yung may-ari ng Rex Bookstore? Mayaman yun kasi mga law books yun, mga tinda iba't iba. Basta matinding publisher yun ng mga libro. Sabagay ngayon, palaos na yan dahil may internet na. Pero napakayaman niya. Lahat siguro karamihan, every month. Basta wala siyang planong, wala siyang buwan na walang plano na pumunta sa isang bansa. Halos lahat naikot na niya. May listahan siya O ano ngayon kung naikot mo? Ano ngayon? Mayabang ka lang kasi pero yung dabang na yan, ano ngayon? Yung pleasure mo, walang kabuluhan sa mata ng Diyos. Ilang milyong inubos mo dyan. Kaya nga kung yung kinagigiliwan mo malayo sa Diyos, walang kwenta. Mas maganda magkaroon kayo ng hilig sa gawain ng Panginoon sapagkat eternal yan. Eternal yan. Ako kasi sabihin nyo, bigyan nyo ako ng pera, pumunta sa ibang bansa, kung wala nang dahilan, perahin mo na lang. Kagawin lagay ko sa Panginoon. Kaya minsan ayaw na magbigay sa'yo, wala rin naman makikita. Kasi ganun Bakit? Eternal Marami kang biniling sapatos. Pag namatay ka, anong meron dyan? Marami kang magagarang pantalon, mga damit, na halos hindi na magkasya sa cabinet mo. Sabi nga ng nanay ko, tawag niya sa cabaret. Na hindi mo nga masuot na lahat Kahit marami ka ng damit, bili ka pa rin ng bili. Marami ka ng makeup, bili ka pa rin ng bili. Huwag kayo ma-open sa akin, pero sayang kasi. Kahit i-flex mo ng i-flex yun. Pumili tayo ng mga bagay na eternal. Amen? At magagamit mo sa gawain ng Panginoon. Peter, number 1, kapatid, bakit naging kagamit-gamit po itong si Barnabas? Number 1, tignan po natin. Actually, dito sa binasa natin, may tinatawag ko na witnessing. Alam mo si Apostle, si Barnabas,
Hindi po siya apostles, ano, mga kapatid? Kung titignan ninyo, ginamit siya ng Panginoon sa magitan po ng pag-witness. Usually, yung witness, tinutukoy yun sa pag-share ng gospel. Hindi lang mo doon. Hindi lang mo ang ibig sabihin ng witnessing is gospel. Meron pong witnessing na yung buhay niya, pinakita niya sa mga mananampalataya kung anong meron siyang uri ng buhay. Kaya nga, minsan tayo mga anak ng Diyos, paano kung, kasi meron tayong tinatawag na connotations and denotations. Ang connotations, pasensya nyo na, medyo nakalimutan ko ngayon ko na naisip. Yan yung literal meaning. Tama ba? O biniligtad ko? Yung denotations, yung bansag lang sa'yo. Halimbawa, ikaw, nakita ka, pag maalala ka, anong maiisip sa'yo? Halimbawa, nakita ka ng tao, ito si brother na to, anong makikita mo sa kanya para madali mo siyang maalala? Meron kasi mga Kristiyano maalala mo na, yan si Angalera. Kapag siningil mo yan ng pang-ambag sa tubig, angal yan. Kaya naisip sa iyo, angal. Si murmurings. Katulad si Moses, paano mo siya makikilala? Imbis na si Moses, ang ganda ng siya yung pinaka-the meekest person. Kaya lang, iba yung nakilala sa kanya. Siya yung nakilala na masungit, yung nagdabog, yung pinalo, yung boat, ano ba yun? Yung bato. Yun ang naalala sa kanya. So sa atin, kapatid, dito sa church, meron nakikilala, ayan si napaka-faithful niyan. Talagang wala ka masasabi dyan sa Kristiyano na yan. Yan si yung kapatid natin lulubog lilitaw yan. Nagsisimba yan ngayon, 3 buwan mawawala. Iba-iba maraming mga kahulugan ng mga Kristiyano. Pero dito, pinakita ni Barnabas, ang ganda ng kanyang halimbawa. No? Number 1, unahin ko na to. Particularly, hindi naman ako, kaya nandito sa outline natin, kasi alam niyo po, kahit ako, iiwas ako sa pagtuturo ng giving sa inyo Kasi baka iba yung maging meaning Kaya makita niyo, bira ako mag-preach about tithings. Pero dito kasi, pambihira kasi mga kapatid, ang katangian ng ginawa ni Barnabas when it comes sa giving. Para exemplary. Tingnan niyo po sa Acts chapter 4, anong ginawa ni Barnabas? Pinakita niya sa iglesia kung gaano niya kamahal ang gawain ng Panginoon. Tingnan niyo po. Sabi niya sa Acts chapter 4, verse 36 to 37, sabi niya, and Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, it is being interpreted the son of the consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Tingnan nyo kapatid si Barnabas, kung sa giving, hindi naman natin ibig sabihin, ibenta nyo yung lupa ninyo, ibigay nyo. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang pinakita lang ni Barnabas kung gaano niya pinakita ang pag-ibig niya dahil sa pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Hindi siya nag-murmur, wala siyang dalawang isip. Hindi niya inisip, paano naman kung ako, wala na. Walang ganon. Kasi, tignan nyo, for he was a good man, balikan natin yan ano bang dahilan bakit naibenta ni Barnabas ang kanyang ari-arian at ibigay sa gawain ng Panginoon? Remember, in chapter 2 ng Acts, marami yung nasave doon nung nag-preach po si Peter. Maraming nasave. At dahil doon, marami yung mga sa iba't ibang lugar na nag-stay doon sa Jerusalem. So, hindi sila umuwi.
Dahil gusto nila makarinig ng salita ng Panginoon eh. So kanya-kanya, meron doon, di ba? 3,000 souls got saved, at yung ibang mga kapatiran doon, lahat sila nagbentahan din at nilagay nila sa gawain ng Panginoon. Ang ibig sabihin, they were very concerned sa ministry. Dahil gusto nila magkaroon ng malaking gawain eh. O imaginein mo kapatid, 3,000 souls plus meron pa silang 500. Kasi existing member during that time, 500 members nila Peter. Umakit na ang Panginoon eh. 500 po yun. Eh nagpunta sila doon sa Jerusalem, Pentecost, ang daming na-save, 3,000 souls, and then anong ginawa? Paano yung pakainin araw-araw? Paano magpapatuloy ang gawain? Kasi during that time, wala naman silang church building. Ang kanilang templo ho ay yung templo, yung existing temple of the Lord during those time. So hindi sila gumawa ng mga building, hindi pa uso tong mga ganito noon. Kaya ang kailangan nila, pera, and then para yung mga, alam nyo, may mga member din silang mga may hirap na walang makain. At the same time, may mga member doon na nag-stay every day. Nagluluto sila ng pagkain para ipakain. Kasi ang saya ng atmosphere nila eh. They were daily in the temple. You see? Kaya alam niyo po ang reason bakit dumami po, lumawak ang ministry dahil sa puhunan na yan. Kasi ang dami nila, they were able to gather every day. Meron ba mag-gather, walang kakain? Ugali ng Panginoon yun na magpakain talaga siya sa gawain ng Panginoon. And then Bible study, alam niyo po, after that, nagpa-Bible study sila. Sinusuyod nila yung Jerusalem. Kaya nga nung sabi doon ng Bible, sa Acts chapter 4, itong mga tao ito ang nag-turn upside down ng Jerusalem. Wala silang dinaanan doon na hindi nila na soul winning tungkol sa Panginoon. Kaya wala silang ginawa araw-araw. Worshiping the Lord, soul winning. Kaya dumami ng dumami ang mananampalataya. In Acts chapter 8, makikita ninyo doon, multitudes na ang sinasabi doon, multitudes. Hindi na addition, multiplication na. Ang mga nasa-save, grabe. Kaya alam niyo po, approximate, sabi ng mga Bible scholar, during the time of the Apostle Paul, 180 pababa, alam nyo, ang members ng church sa Jerusalem ay umabot ng 100,000. So hindi lang naman po si Barnabas, pero nakitaan ng magandang attitude si Barnabas. Eh di ba nga si Sapphira, di ba? Yung mag-asawa, nagbigay sa church, pero nagsinungaling, namatay sila sa harapan ni Apostle Peter. At nag-spread abroad yun na pangit na halimbawa, pinagdamutan nila ang gawain ng Panginoon. Kaya nga ayaw nang umalis ng mga Christians during their time. Kaya lang, hindi kalooban ng Diyos na magsiksikan. Kaya sabi ng Panginoon kasi, go ye into all the world. Kaya nagkaroon ng matinding persecution, nagiwahiwala yung mga Christians, kaya kung saan-saan sila nagpunta, dumami lalo ang mga mananampalataya. Even in Rome. Meron nga nagsabi doon si Justin Martyr and then si Tertullian. Alam nyo, nung sila'y pumunta doon, ilang piraso lang, pero alam nyo, lahat ng mga temple nila Madonna, nila Artemis, nila Diana, naging templo na ng ating Panginoon. Nung pumunta sila, ang tao doon, 100,000, nagkabaliktad. Naging 100,000 mga Kristiyano, naging 11 ilan na lang ang mga hindi Kristiyano. You see? Why? Dahil doon sa ginawa nilang testimony na talagang kailangan ang gawain ng Panginoon ay masuportahan nila. Hindi, alam nyo, sa totoo lang kapatid, ang mga nagbibigay sa Panginoon, hindi man na iniisip kung yayaman ka o hindi. Pagpapalain ka, hindi, wala nang, kumbaga, no condition. Etong si Barnabas, nung kanyang ibinigay ang kanyang
benta sa lupa, hindi niya na sinabi, Lord, balik mo sa akin. Wala na silang ganun kasi given na yan. Sabi nga, in fact, kahit mga unbeliever, hindi naman yan nagpipray. Mas mayayaman pa sa atin. Ang mahalaga doon, yung puso mo magbigay sa gawain naman. Wala nang kapalit. Dahil ang umibig, walang kapalit naman yan eh. Pag umiibig ka, nagbigay ka, nasabi mo ba yan dun sa nililigaw mo, ipalitan mo yan ha? Inutang ko lang yan. Walang ganun. Kaya isang mahalaga yon, there were difficult circumstances in the church at Jerusalem. Most have been passed over, and he had been converted on Pentecost, and many of these converted stayed needing more supplies to survive. So ganun ang gawain, kaya wag kayong mag-iisip, ano ba to? Wala namang katapusan niyang pagbibigay sa gawain. Wala pong katapusan niya kasi eternal yan eh. Alam niyo, ako naniniwala, ito ang belief ko. Ang mga Kristiyano, hindi yan yumayaman ng gusto. Alam niyo bakit? Kasi giver sa gawain yan eh. Ang mga Kristiyano, totoo lang kapatid, walang bank account yan. Kung ikaw Kristiyano ka, may 1 million ka sa account mo, tapos hindi ka naman tumutusok, hindi ka mabuting Kristiyano. Kasi, tingnan mo, ang prinsipyo kasi, alam niyo yung ibang mga tao, yung Saint Peter, yung iba, hindi kumukuha niya, bakit? Kukuha ko niya para mamatay. Ang sinasabi naman ng sales, hindi para natin pag namatay ka, ready na lahat. Okay? Yan ang niyan eh. Wala namang masama doon, kumuha kayo. Pero alam niyo sa mga Kristiyano, hindi mo kailangan yan. Alam mo bakit? Ako naniniwala. Kung ikaw tapat ka sa Diyos, ililibing ka. Ito, bigyan ka ng sample. Alam mo ba si Atty. Mar Arias? Wala pong St. Peter yun. Walang yun. Wala po siyang yung mga insurance na ganyan. Nung namatay siya, wala. Abogado yun. Milyon-milyon ang pera nun. Na binigay sa gawain. Pero alam niyo, nung namatay siya, ang nagbigay sa kanya ng libingan niya, yung kaibigan ko, kaming kaibigan ng isang sakisma, si Ronald Ihares. Doon sa sukat, doon namin nilibing, sa himlayan doon. Inescortan pa na namin ni Mama. Inescortan siya doon, papunta doon. Araw-araw may pagkain doon. Kasi pagtapat ka sa Diyos, kahit wala kang pera. Baka akala nyo ang buhay niya pera-pera kasi ang mundo, pera. Sabi ni Madonna, money changes everything. Hindi totoo yun. Maling konsepsyon yun. Yun ay prinsipyo ng demonyo. Sa gawain ng Diyos, iba. Your ways are not my ways, sabi ng Panginoon. Kaya ganun ang isip ng mga anak ng Diyos, ang gawain ng pagdayo. Kasi yun ang eternal eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi ko para benepisyo ko na kayo tumulong sa gawain, hindi po. Hindi ko sinabi magbigay kayo para yumaman ako. Hindi ganun ang wala yan sa isip ko. I'm just teaching God's Word. Dahil yun ang sikreto ng kasiyahan ng buhay. Ayaw kong lokohin kayo na pag gano'n, yayaman kayo, hindi ho. Nasa Diyos na lang kung pagyamanin kayo. Meron ng kriminal eh, namamatay sa... Namatay nga ba? Nakita sa kalye. Patay. Nalilibing ng maayos eh. Ikaw pa kayang anak ka ng Diyos? Ano yung kakatakot mo? Hawak ng Diyos ang buhay ng tao, mga kapatid. Ang tao tumitingin sa material na mga bagay. Pinanghihinayang nila, ano yung pinakamasakit doon, na panghinayangan mo ang itinutulong mo sa gawain ng Panginoon. Hindi nga tayo nanghihinayang sa mga tao noon na sa mga inuman eh.
sa mga party-party na walang kabuluhan eh. Tapos paggawain ng Diyos, bibilangan natin. O tayo nang di mananampalataya, ilang inubos mo sa buhay mo? Sa mga vanity. Hindi nga tayo nag-iisip eh. Makanood lang tayo ng pelikula kahit walang kwenta eh. Panonood din natin eh. Ba, mga pelikula ni Vice ganda, pangit. Tuwan-tuwa ka dun eh. Inuubos mo yung pera mo dun sa luko-luko na yon. Hindi, walang biro yan. Kung kayo merong amor sa mga ganyan, ako wala. Kasi puro kalokohan lang, puro mga cursing, mga masasamang bibig. Umatan kayo sa mga kabaklaan na yung mga standing comedy bar. Tiga mo puro kabastusan at but alam mo, Pastor, dating taxi driver ako eh. Nag-aabang ako ng pasahero sa mga lugar na yan, kaya napapanood ko yan sila, Vice pangit noon. Tamden niyam nila Itel Buba. Lahat ng kabastusan. Napagtripan ka pa niyan, kakababain ka sa harapan niyan eh, stage. Babastusin ka niyan. Kaya yung mga tao naman na normal, tawa ng tawa. Kaya ginagago na sila, tawa ng tawa, maraming taong ganun. Walang kabuluhan eh. Nung di pa tayo mga anak ng Diyos, mga walang kabuluhan, nagbibigay tayo. Pero ngayon sa gawain, hindi mo kayang magsakripisyo. Eto di ba tayo mga anak ng Diyos, kayo ba naubusan na sa sugal? Yung mga unbeliever pa tayo, di ba? Naubusan nga kayo sa lugar, nagalit ba kayo? Merong iba gumagapang sa alak. Nag-isip ba kayo, iba may bisyo pa nga eh. May mga Kristiyano na bago naging Kristiyano, grabe chain smoke. Nakakaisang pakete sa isang araw. Sabi ko nga, kung inipon mo yung pera mo nung hindi ka pa mananampalataya, yung kaiinom mo, siguro milyonaryo ka na. O kwentahin ninyo. Pero hindi kayo nang hinayang doon. No offense kami, hindi naman ako against po kung may mga makeup kayo, okay lang mo yan. Pero imagine ninyo, merong mga tao kapatid, ang mga makeup ang mamahal. Magkano yan, no? Tapos pag natulog ka, mabubura din naman yan. Maliligo ka naman eh. Alangan naman tulog ka na, naka-makeup ka pa, kapatay. Sabi nung babae, bakit ang ganda mo? Sabi niya, hindi ako gumagamit ng makeup eh. Kasi naniniwala ko na ang makeup sa patay lang yan, sabi niya. Alam mo ito walang biro may mga babae naman na kahit na walang makeup, maganda naman talaga. Pero alam niyo sa TikTok, meron isang babae, Chinese, grabe ang pangit. Pero pag nag-makeup siya, ay grabe, ang ganda. Hindi pa gumagamit ng filter yun, Kasi meron ngayon, grabe yung mga Facebook ngayon eh. Talagang kahit na lola ka na, talagang pag pinindot mo yung pampaganda ng kinis, abay, parang 16 years old lang sa mukha. Diba, kahit lalaki, ganun din, ang gwapo. Kaya makita niyo ako, hindi ako nagpipilter, kahit tingnan niyo ako sa Facebook, hindi ako nagpipilter ng kung ano akong itsura ko, yun. Kaya naman nangyari, nung nagkaroon siya ng boyfriend, galing abroad, yung babae na yon, nung pumunta sa Pilipinas, ano to, real to nakilala niya personal talaga, face to face, biglang umuwi sa abroad Iniwan kasi nga, hindi niya maatim napeki siya Kasi lahat dyan sa Facebook, lahat ng kalokohan, nandiyan dyan na Imagine mo, di ba tayo, nakakaubos tayo ng pera sa mga vanity. Ano man tawag dyan? Vanity din ba? Kung yan nadala mo sa isang kaluluwa. Si Judas, sabi niya, kay Mary Magdalene, bakit mo ibibigay yan kay Jesus yung Yung pabango mo, yung alabaster box. Isang taong sweldo mo na yan. You see?
Pag sa gawain ng Panginoon, nagtatanong si Judas. Pero pag sa ibang gawain, hindi ka na magtatanong. Si Barnabas, nakitaan siya ng kanyang puso sa gawain ng Panginoon. Ano, kayo, i-analyze ninyo, si Pastor ba nandoloko lang o tama ang kanyang sinasabi? O baka may hidden agenda si Pastor para magkaroon ng pera ang simbahan o para magkaroon siya ng pera? Hindi ako nagtuturo ng ganyan na magbigay kayo sa gawain, ng puso niyo sa gawain ng Panginoon para sa benepisyo ko. Suriin niyo muna yung pastor na nagtuturo. Ano bang nais iparating ng mensahe na tayong mga anak ng Diyos dapat mahalin natin ang gawain ng Panginoon? Yung sanggalangan, yung pera nga ng simbahan ninyo, hindi ko nga pag-isipan, nagpagawan ko ng pustiso yan eh. May bawasan ng pera ng simbahan pang sarili ko. 17 taon na yan. O, nakita nyo yung sa gawain ng Panginoon. Kahapon wala naman tayong pera, di ba? May pera akong natitira. Almost 15,000. Inilagay ko na yan doon para at least magkaroon tayo ng fellowship na lugar. Ang ating mahalin, kaya salamat sa Panginoon kasi may mga member tayo nakikita mo na yung pag-ibig nila sa gawain ng Panginoon. Natututo na sila kaya kahapon masaya. At ang mga membro talaga nagbibigay sila sa gawain ng Panginoon. Kahit binibigyan niyo ako ng pera secretly, o kaya naman dyan sa offering, lalagay niyo para kay pastor, para sa farm, amen, kapag yan ay nakararating sa gawain ng Panginoon. O di bali nang magutom kami. Alam mo, kahapon nakalimutan ko na eh. Binigyan ako ni nanay kasi yung offering nung Friday. Tapos sabi ni Julius sa akin, Pastor, yung ambag namin, papadala dyan. So, pati sila binigay niya. So, hawak ko nun almost 2,000 eh. Pero, pagdating nyo naman dun ay, marami na kasi akong bigas doon. Bumili na ako in advance. So, 2 sako yon kaya wala tayong problema sa And then, namalengke na rin kami. Ang palengke ko, umabot din kami ng almost 2,000. 2 sakong bigas, umabot yun ng 2,000 plus. So, imagine niyo 3,000 plus po yung... Kaya pagdating nyo dyan, may pagkain ng... Kaya yung the rest nun, hindi ko nabili. Pero idinagdag ko yon doon sa pera, pambili ng mga graba, pati yung graba na binigay ninyo, lahat yun doon yun. Kahit i-account nyo ako, transparent ako eh. Kahit i-account nyo ako, magugulat pa kayo, kulang pa yung pera nyong binigay. Nagsalamat nga ako sa Panginoon kasi minumultiply ng Diyos yung pera na binibigay nyo sa akin eh. Nagbigay kayo ng magkano lang naman, pero tignan nyo yung gaba. 200 times. Kahit sa lahat ng bagay dito, kwentahin nyo yan, magugulat kayo. Bakit ito lang binigay ng church? Ang laki ng production kay pastor. Kahit ako nagtataka eh. Lahat yan, ultimo 5 yan, tubo dyan sa tindahan, iniipon ko yan. Lahat ng mga sideline ko sa labas, o anuman, meron akong kinikita sa lahat. Lahat yan, ipon para sa simbahan yan. Para sa gawain ng Panginoon. Para simbahan natin hindi nagmukbang kawawa. Meron nga aming simbahan, nakita doon si Mama sa Mindoro eh. Malapit daw doon kay Yayamanin. Binisita yata na 40 years na yata yung church, 50 years na yung church, pero dilapidated pa rin hanggang ngayon. Naalala niyo yun, Ma? Sipin mo, tagal na simbahan. Bakit? Kasi alam niyo po kapatid, ito ang prinsipyo ko dyan, ang simbahan, hindi yan gatasan ng pastor. Kung anong pera ng simbahan, offering, para sa gawain yan. Huwag niyo ipambilihan ng kung ano-ano. Kung ang asawa ng pastor ay talagang manggagawa at walang diploma sa labas o hindi kunin mo lang yung sweldo, yung budget para sa pamilya mo. Huwag mong ubusin. Hindi sa'yo yan. Ano mo ang problema? Ang church, binili yung pastor ng kotse. Pag umalis yung pastor, pati yung kotse ng church, dala-dala na. Iwan mo yan.
Hindi naman sa iyo yan eh. Kaya ako hindi ako nagaganyan sa inyo yung drama na, church, bilan niyo ako ng kotse, magambagan niyo, bibilan. Kasi gawain ng Panginoon eh. Hindi yan gatasan, hindi yan trabaho na pinalalaki mo para ang laki ng offering, kahit na anong bagay bilin mo. Pastor ka, sa mga anak mo, bibilang mo ng mga sapatos na bali. Okay lang yan kung bili ng pamilya niya, may trabaho. Katulad si Jude, may trabaho naman niya. Wala akong pakialam na. Trabaho niya yan eh. Pero never kong binigyan ng pera na sila para galing sa pera ng simbahan. Bumili kami ng gasol. Meron pa nga dyan eh, Monday na Monday pupunta yung pastor doon. Sister, bakit to? Kapos kami ng budget. Monday pa lang. Pina-advance na yung tithes and offering. I-advance yung tithes and offering. Dinadala sa church yun. Kasi ako, tingnan nyo kapatid simple lang to. Yung mga membro, sinasabihan mo na, mag-surrender kayo sa Panginoon, mag-give kayo, mag-sacrifice kayo. Pero yung pastor, nung nakita yung malaking offering, dumadami yung kayamanan niya, samantalang yung gawain, hindi. Pagdudahan niyo yung mga ganun. Lulukohin nyo, first fruit kayo, pero yung first fruit daw sa pastor daw yun. Mukhang mali yata yun, mukhang kay Ilay na yan Di ba? Gawain, mahalin natin ang gawain. Even ang pastor, mahal niya ang gawain. Hindi yan ubasan. Ang gawain, kapatid, pinalalaganap ang gawain ng Panginoon na maraming madalang kaluluwa. Ganun ang pag yan ang focus ng pastor na puro pera na give para sa gawain, para bumulsat tumaba. Kaya sabi ko sa inyo, kaya nga, dito sir, tanungin ko kayo, ano ang ibinili niyong sasakyan sa akin? Wala. Okay lang yun. Hindi ako nagsisisi doon. Dahil mahalaga, ang gawain ng Diyos, ang yumayaman, kapatid. Anong yumayaman? Sa pera? Hindi. Sa kaluluwa. Dahil ang pera, ginagastos yan para sa gawain ng Panginoon. Nauubos ang pera. Hindi naiipon. Makikita mo, mga pastor, ang pera daw ng church ay umaabot ng 15 million. O saan mo dinadala yung 50 million na yan? Tapos yung mga membro, kahit walang pera, nag-o-offering, tapos yung church, nag-iimbak ng pera. Kaya pag may pera ang church, dispose. Ba't ka nag-hoard? Kaya ngayon, payabangan ngayon, yung mga pastor na loob-loob, payamanan Payabangan ng mga sapatos, payabangan ng mga kotse. Hindi tayo dyan dinala ng Diyos. Kung ang mga membro nag-donate, kung ang mga membro nagbibigay sa gawain, dapat ang pastor din nagbibigay sa gawain. Minsan, dumarating ang time, kung may project, kahit ang pastor walang sweldo, okay lang yun. Amen? Kasi nga yung mga membro nga nag-uubos Kaya ang gawain ng Panginoon hindi lumalago sa Pilipinas ng ganong kalaki. Kasi ini-stack nila. Si Barnabas hindi. Nakita niya yung gawain, bigay ko ito sa gawain. Apostle Peter, gastusin ninyo para sa gawain ng Panginoon. Witnessing, by what? By giving. Kaya alam niyo po, hindi po yung kaipokrituhan na pag may offering dyan, tumatayo kayo, naglalagay kayo ng offering. Dahil hinahanap ng Panginoon yun sa inyo. Kay Kristiyano ka, tagal mo ng anak ng Diyos, pag may offering, hindi ka makalagay dyan. Hindi naman yung para ipakita ko yung offering ko. Hindi, gawain yun. Kahit ibalot mo na sa kamay mo, ilagay mo. Witnessing. Nakikita ng mga mananampalataya, lalo na ang Diyos, nakikita na ikaw ay tumutulong sa gawain niya. Lahat na yan, pareho lang yan. Minsan, nilalagyan pa natin ng mga kwento-kwento yan Na yung tithes, ano mo pa lang yan? Ano ba tawag ito?
Ano mo pa lang yan, hindi yan sa'yo, sa Diyos yan. Para dumadami tuloy lalo yung mga offering. Sa atin, sinimplified na lang yan. Giving. Kung meron man tayong babayarin, dahil kakulangan ng budget, wala nang utuan. Huwag na natin gawin kung ano-ano pa. May mga first fruit. Kung mayroong gawain, tumulong ka. Kung mayroong giving, magbigay ka. Hindi na kailangan lagyan pa ng mga mapalabok, mga flattering words about giving. Isa na nga yung isipin mo, isa lang yun, lahat yun. Lahat sakop na dun. Tulong sa mga kakain, tulong sa mga misyonaryo, tulong sa mga magbibisita. Isang gawain na yun. You see? Kaya pag ikaw nakitaan ka ng Panginoon na yung ating buhay sa gawain, nagiging maganda yung ating standing sa mata ng Panginoon. These people, disciples, nearly rejected the greatest missions of all time. But Barnabas took the lead in greeting Saul. So advance tayo. And then number 2. Number 2, mga kapatid. Barnabas witnessed by going. Okay? So, anong pinapakita rin ni Barnabas bukod dun sa kanyang pagiging giver? Hindi lang siya nagbibigay, kundi nagbibisita rin siya. Nag-soul winning din siya. Ibig sabihin, nag-disciple din. Kasi may mga anak ng Diyos, porque nagbibigay na sa gawain, hindi na nag-soul winning. Dapat go together yon. Bilang mga mananampalataya, ina-expect din ng Panginoon na meron kang bunga sa Panginoon. Kahit isa lang yan. Bahalaga, i-disciple mo yan hanggang sa maging matatag yan sa Panginoon. Hanggang sa tumibay yan. Hanggang sa ma-realize niya na siya'y isa ng alagad ng Diyos. Dalin mo yan. Kasalamat sa mga anak ng Diyos na meron kayong akay-akay na disciple. Kailangan nagbubunga eh. Okay, di mo dati, sila rin, disciple din yan. Ngayon, kumakanta na. Kasi alam niyo po, hahanapan ka ng Panginoon ng disciple mo eh. Praise the Lord sa mga nagdadala ng mga bisita. Sa mga hindi, magdala kayo. Hinahanap ng Panginoon, Barnabas, witnessing by going. Tignan niyo ha, when the revival at Antioch took place, Barnabas was sent to report the result. Okay, tignan niyo. Nung nakita ni Barnabas, itong si Paul, na nakaupo siya sa tabi, at nagpapakilala siyang, oy, anak na ako ng Diyos. Sabi ng mga tao doon, mga kapatiran, huwag kayong lumapit yan, baka spy yan. Hindi ang Kristiyano. Pero alam mo, ang nung nakita ni Barnabas na nakaupo si Paul, nilapitan niya. In-encourage niya. You see? May kita mo yung buhay ni Barnabas. Alam niyo ba na si Paul, ang talaga nag-disciple dyan si Barnabas? Bagamat si Paul kasi matalino, madaling matuto, pero walang ibang nagsama dyan. Sinama ni Barnabas si Paul sa missionary journey niya. Kaya yung mga disciple ninyo, sinasama nyo yan. Dadali mo yan sa simbahan para manatututo yan. Hanggang sa lumalago. O diba, one day, yung disciple mo, sister yan, one day magdadala na rin ng bisita yan kasi every Sunday kasama ni sister yan. Salamat din doon kay Sister Risa o may katabing disciple, si Jessa. O pati si Jingjing, si Erica. Praise God. Kasi po, alam nyo, pag mag-disciple ka talaga, hindi mo yung katatamaran, lagi mo yung bibit-bitin. Kasi ang mga disciple ho natin, maraming katwiran yan para hindi sumama sa inyo.
Porque may labahan kami, porque mayroon kaming lakad ni Daddy, porque mayroon kaming gagawin. Ibig sabihin ng porque, it's because. Maraming yan, alibay. Pero kung persistent ka, dyan sa disciple mo, kaya sinasama mo po yan kung saan may lakad, may fellowship and church, isama mo yan. Tamo, lalago yan, witnessing by what? By giving, witnessing by what? By going. Kasi hindi yan matututo kapag hindi mo yan sinasama. The church suffer from lack of people willing to go. Ang church natin, kapatid, ulitin ko sa inyo, mamamatay po ang church kapag walang willing na pumunta, humayo, walang willing magdala ng kaluluwa. Kaya alam niyo po, yung mga katulad niya, kita mo, nagbaptize tayo. Ang dami natin binaptize, pero yung ilan na lang ang natira. Nasaan na yung mga binaptize natin? Naglagay pa tayo ng ilang square cubit na tubig doon, tapos yung mga binautismo doon, di mo na makita. Saan yung binautismo namin na bago? Pakitayo nga. Si Jessa, okay na Jessa. Pakitayo. Amen, praise God. Siyam yung binautismo natin. Kaya yung alam niyo po, kahit nabautismo na yan, huwag niyo pa rin bitawan. Alalayan niyo pa rin. Kasi yan ang buhay ng church yung soul winning. Kaya ang nakakalungkot kapag marami yung membro ng church na hindi sila nag-soul winning. Ang sarap makita ng mga soul winner eh. Kaya mga Christian, nababansagan, ay soul winner yan. Di ba maganda makita ang isang membro, marami kayong inakay, marami kayong mga na-follow up, marami kayong mga naging faithful disciples. Dito mapipinpoint natin yung mga maraming disciples eh. Kaya sa anniversary natin, bigyan natin ng certificate. Amen? Barnabas saw he needed help, so went to Tarsus to get soul. Kaya naisip ni Barnabas eh. Pero mo, 14 na taon yun 14 years. Ang in-stay ni Paul, pero hinanap ni Barnabas. Nung nakita niya si Paul doon sa Tarsus, sinama niya na sa gawain ng Panginoon. And then the rest, hindi niyo na makita si Barnabas, pero si Paul, nagpapatuloy, nag-soul winning, nagdadala ng mga kaluluwa sa Panginoon. Amen? The disciples were first called Christians during the work of Barnabas and Saul. Saan? Doon sa Antioch. Grabe yun, dami. Kaya nga, kung ang mga anak ng Diyos, alam niyo bakit malakas ang mga misyon? Kasi ang lakas ng center nila. Ang lakas ng Jerusalem. Kasi alam nyo, pag lumakas po ang church natin, ang daling magpadala ng mga mission work. Dadami at kakapal ang mga mananampalataya. Pero kung hindi po malakas ang iglesia, ang church, dito mismo wala nag-soul winning, dito mismo wala nagbibisita, hihina. Pero salamat yung church natin, marami pa rin talagang gustong magdala ng kaluluwa. And then, in our conclusion, kapatid, are you witnessing by giving? Kaya nga, tanungin niyo sarili niyo, mahal mo ba ang gawain ng Panginoon? Inuuna ba natin? Alam niyo, kahit po pag mayroon tayong pananalapi, sa totoo lang alam niyo, pag nagmamahal ka, kahit sa mga magulang o kahit saan, pag nagmamahal ka, sino kagad ang iniisip mo? Yung pamilya mo, siyempre. Iniisip mo agad bumili ng pasalubong. Binabudget mo yan eh.
Kasi ako, hindi ko makalimutan, tiyuhin ko, pag darating sa bayan, pag every sweldo niyan, meron niyan dalang Spanish bread. Kasi iniisip, ibig sabihin, mahal mo yun eh. Ngayon, tignan nyo po sa isip ninyo, kung kayo'y dumarating ang mga material na pagkapala, sino ang inuuna mo? Kung sino yung inuuna mo, nandun yung puso mo. Alam niyo, mali po kasi, makinig kayo kapatid, mali po kasi yung yung pag nagsweldo kayo, uunahin niyo muna agad yung budget sa ilaw, budget sa pagkain, budget sa pamasahe, budget sa pang-apartment, pang-upa, kung umuupa man kayo. Tapos pag naalis na yung lahat, di matitira magkano na lang, 2,000, doon yung ita-tithes. Mali po yun. Dapat, pag dumating yung blessing sa inyo, dumating sa inyo, halimbawa lang, 10,000. Yung 1,000, i-separate mo na yon. Ito ay for the tithes. Tithes mo yun. And then, dun ka na maghahati-hati. Budget sa pagkain, budget sa bla bla bla. Okay, yung partida na yun, ha? Yung ibang ginagawa, lahat ng commitment nilalagay. Pero sa atin, gawin nyo muna para hindi kayo magkulang. Kasi baka sisihin nyo pa ang gawain, eh. O, alisin mo na yung pambayad ng Meralco, tubig, sa bahay ninyo, upa, pagkain. Kung may natira, halimbawa, 2,000, o bigyan mo ng kahit 200 para sa mga giving dito sa church. See? So at least may giving ka pa rin, bukod sa tithes mo. Basta paano ba tinatithes? Halimbawa, dumating kang bagong sapatos, binigay sa'yo ng tiyuhin mo, ng kakilala mo. Tignan mo yung presyo ng sapatos. Kung 5,000 o 2,000, o may utang ka, may ibabalik ka sa Panginoon kahit 200. I-tithes mo. Everything na dumating sa iyong biyaya, i-tithes mo yan. Sa mga bata, binigyan kayo ng baon. Kasi ako nung bata, 30 pesos yung baon ko eh. Budget nyo 1 linggo yun. Halimbawa, binigyan kayo ng budget, araw-araw ang baon ninyo. O, ito anak, baon mo 50 pesos. Yung 5 piso, tabi mo yun, tithes yun. Eh, bigla nakita mo yung tiyahin mo, nagbigay sa'yo ng 1,000. O, dumating yun, blessing yun, i-tithes mo yun. Kaya siguro, alam niyo, kasi minsan, baka mali yung concept natin sa tithes. Pero merong iba nga nag-a-apply pa, hindi lang 10%, iba 15%. So, importante kapatid. Are you witnessing by giving? So, pa yan, dalawang yan, napakaganda yan para pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Alam mo ba din, sa totoo lang, ako, hindi yan nagbo-boast ako sa inyo. Kung ako, yung pera ko, sinarili ko, hindi ko tinutulong sa gawain natin, at inisip ko lang yung kapakinan ko, wala tayong magagawa. There are times, kapatid, sabihin ko sa inyo, even sa project natin, pag nag-commitment tayo, walang maabot yun eh. Okay, bigyan kayo ng sample. Magkano yung yung graban offering natin nung Friday? Sige. Ha? 300 pesos. Kahit yung nakaraan, magkano? Tayo, nag-usap tayo nun sa mga project natin. Kahit sa Baptist 3. 5,000 per week. Pero magkano dumarating every week? 400. Saan naabutin yun? Kaya sabi nga sa inyo, kung ang pastor ninyo, sarili lang inisip ko, yung project natin, alam nyo, sa totoo lang, kahit sa offering natin, hindi kayo makakagawa ng ganun. Kasi ito, bibigyan kayo ng sample. There are times offering natin, sister, 8,000. 10,000 o 7. Ilan ang worker natin? Budget pa lang dyan na 200, kalahati na po yun. So, ano yung matitira?
Wala pang hindi ko sinasabi yung support ko dun, ha? Wala akong support dun. Expenses pa lang. Pagkain pa po nila. Ang budget ng pagkain ng workers natin, kapatid, makinig po kayo. Umaabot ng 3,000 per day. So magkano matitira? 1,000. Saan pupunta yun? Saan pupunta yun? Kaya nga sabi ko sa inyo, mahalin nyo yung gawain ng Panginoon. Kaya alam nyo bakit? Kasi ako, abono, since time immemorial, 17 years, nag-aabono ako. Kasi, ang reality, may mag-abot sa akin ng 2,000. May mag-abot sa akin ng 1,000. May mag-abot sa akin ng 2,000. Kumita ako, iipunin ko yun eh. So yun ang ginagastos ko. Tinutulong ko sa church every week. Kahit doon sa tindahan natin dyan, ang laking tulong yan sa church. Kaya alam niyo ba, Dad, gayahin natin si Barnabas. Yung kanyang pag-ibig sa gawain ng Panginoon, sa pagbibigay, ay pinakita niya. Ang pag-ibig sa pagdadala ng kaluluwa, wag magkahiwalay yung dalawa eh. Wag magkahiwalay yung dalawa. Are you witnessing by giving, greeting, and going? What would happen if in our church, if we witness like Barnabas? Let's make our church a fellowship of encourager. Kaya ano kapatid, kung magiging kagaya tayo ni Barnabas, imagine ninyo, yung impact ng simbahan natin, lalakas. Amen? Let's all stand. Tayo pa manalangin. Okay, tawagin lang yung kakanta po. Brad, sino ba MC natin? Okay, tawagin. Okay, awit po tayo mga kapatid. Diyan ka. Awit. Amen po, sabay-sabay po tayo ba? Prayer ka na, prayer. Okay. First time sa ready, sing. Sa ating Panginoon. Let us pray, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong salita ay nagpapatuloy paglago bilang sa amin, bilang anak mo, Panginoon. Pagpalain mo mga anak mo, bigyan mo sila ng magandang kalusugan. Salamat sa araw na ito, sa Pangalan ni Jesus. Amen.